Sa tindi talaga ng init ngayon mga idol, kawawa yung mga tanim natin kung hindi madidiligan. Kaya habang hindi pa mainit mga idol, nagsimula na ako magdilig kasi mamaya talagang sobrang init. Ang ginagawa ko talaga kasi nito mga idol, sa hapon talaga ako nagdidilig ng mga sili. Kaso naman mga idol, ang nangyayari, natutuyo yung mga sili kasi nga mainit na yung tubig na pinandidilig ko dahil bilad na sa araw. At yun ang isang dahilan mga idol kung bakit natutuyo yung mga sili at namamatay. Kasi nga mainit na yung tubig, mainit pa yung lupa, kaya ang nangyayari mga idol, nalalanta at namamatay na yung puno ng sili. So kawawa naman ang tanim natin mga idol. Binago ko ang oras ng pagdidilig, ginagawa ko siya tuwing umaga. So inaagahan ko na lang pag-uwi para hindi abutin ng sobrang init. Ang tubig naman na ginagamit natin ay sa hapon ko na siya kinukuha. Bali ang ginagawa ko doon ay kumukuha tayo sa dagat gamit ang water pump. 30 minutes lang tayong mag-aantay ng patubig at mapupuno na ang isang drum. Mahal din kasi mga idol kung magpapaigib ako ng tubig kasi ang bayad dito sa amin kapag isang puno ng drum ay maabot siya ng 80 pesos. So kung araw-araw tayong magbabayad ay napakamahal talaga. Kaya ginawa natin ang solusyon ang problemang ito para makatipid tayo mga idol. So ito mga idol, marami ng bunga yung sitaw na Tagalog, yung maiksi na sitaw. At syempre may tanim ako ditong kamote. Ito yung pinaka-paborito kong kamote, yung pulang-pula yung dahon niya. Ang pinaka-paborito kong luto nito mga idol, yung sinabawan lang, yung mapulang-mapula yung sabaw. Ang pagtatanim mga idol ay napakahirap din talaga. At syempre paglalaanan mo talaga ng oras. Kasi nga nakadepende ang tanim sa nag-aalaga. Kaya kung magtatanim tayo mga idol ay huwag natin pababayaan kasi nga kapag may tinanim ka, bandang huli meron kang maanihin mga idol. Dahil lubos na yung tubig mga idol, magpapatubig na naman ako para meron na naman tayong magamit kaya bukasan. Ayun, natapos na ako sa pagdidilig kaya ito lilikumin ko muna yung trapal na ginamit namin nung outing. Kasi nga baka mawala, sayang naman. Usapang outing tayo mga idol. Alam ko na marami sa atin na kung saan saang lugar pa nakakapunta, saan saang ilog, saan saang dagat, mga bukal. So ayos yan mga idol. Ang mahalaga, ma-enjoy natin yung bawat oras na nakabakasyon tayo. Kasi kapag natapos yung mahabang bakasyon ay back to normal na naman tayo. Meron nga pala ako ditong kawayan na gagawing upuan. Medyo may kalayuan nga pala, ang pinanggalingan pa niyan. Kaya ang ginawa ko, ikinarga ko siya sa motor. So sa probinsya namin, ang naghihila ng ganitong kawayan ay ang kalabaw. So dito sa Batangas, motor ang ginawa kong tagahila. Kasi nga, wala ditong kalabaw. So ayan, isa-isahin na nating ibaba yung mga kawayan at isasandal natin doon sa bakod at nakakaharang kasi sa daan. Ang gagawin ko kasi dito ay gagawin kong upuan para kapag tutulog sa tanghali ay meron magagamit na higaan. Kasi nga sa loob ng bahay, lalo't panggabi ang trabaho ay talaga napakainit. Napakahirap matulog. Dito sa kubo ay hindi masyado mainit kasi nga may hangin. Bali 5 pirasong kawayan yan. Ang bili natin dyan sa kawayan na yan ay 50 pesos ang isa. Medyo mahaba naman at medyo magugulang na rin. So pwede na gawing upuan. Ang lalabis dyan na kawayan ay gagamitin naman natin doon sa taniman. Ipambabakod ko at yung iba ding pagapangan ng mga tanim. So ayan mga idol, natapos na rin yung ating ginagawa at ngayon naman paandarin ko na tong motor kasi nga ilang araw na tong nandito sa tabing dagat, baka hindi na umandar. Kaya tetestingin natin. Itong motor na to mga idol ang napakaraming pakinabang talaga sa akin. So, lahat ng ikarga ko dito ay kayang-kaya. Kahit isang preno nito mga idol, kung makikita nyo, ayan sa una. Walang preno yan sa una pero awa ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ito. Kaya mahal na mahal ko itong motor na to. Goods na goods pa naman ang condition nito. Ayan mga idol, yan umandar na. Kahit iuwi ko pa to ng Bicol mga idol ay kayang-kaya pa rin ito. Yun lang ang problema kung papayagan tayo ni Mrs. na magmotor pawing Bicol. Alright mga idol, sana nag-enjoy kayo sa aking kwento. So, ang the best talaga dyan mga idol, pagkatapos ng maraming gawain, ay kakain tayo ng napakasarap na lomi. Ayan, kung makikita nyo, napakalapot. Tara, kain tayo mga idol.